Higit sa anumang bagay, ang kamatayan ay kinatakutan sapagkat kakaunting tao ang nakakaunawa kung ano ito at kung ano ang nangyayari sa isang tao kung siya ay mamatay. Ang kamatayan ay pumapasok sa bawat tahanan, bayan at bansa. Ang isang tahanan ay maaring mapuno ng kaligayahan ngayong gabi, ngunit maaring mapuno ng pagluluksa kinabukasan. Ang munting sanggol ay maaring masigla sa umaga at patay sa kinabukasan. Ang kamatayan ay nasa lahat ng lugar, sa mga pagamutan, sa mga lansangan at sa digmaan. Gaano kalungkot nga kapag tayo'y tumatanggap ng isang mensahe na nagsasabing may isang mahal sa buhay na biglang namatay. Mga kaibigan at mga kapatid ko, sa ating pong pakikinig at pagbabasa sa mga talata ng Biblia, matitiyak natin kung ano ang mangyayari sa kamatayan. Hindi mo na kailangang malito o mag-alala man. Gaano tayo dapat magpasalamat na ibinigay ng Diyos sa Biblia ang mga kasagutan sa mahirap na mga katanungan tungkol sa kalagayan ng taong na pumanaw o namatay man. Panghawakan natin mga kaibigan at mga kapatid, ang Biblia bilang tanging patnubay at paniwalaan natin ito ayon sa ating mga mapakinggan ngayong oras na ito at ating mababasa mula sa banal na kasulatan. Mahalagang katanungan mga kaibigan at mga kapatid ko, saan nanatili ang mga patay hanggang sa mga oras na ito? Marami kasi ang nagsasabi mga kaibigan at mga kapatid ko na kapag ang isang matuwid na tao ay pag namatay ay diretso agad ito sa langit. At mayroon namang nagsasabi na kapag ang isang tao ay masama, kapag namatay, diretso agad ito sa impyerno. May ilan naman nagsasabi mga kaibigan at mga kapatid ko na kapag ang tao ay alanganin, maaring siya'y mabuti at maaring din siya'y masama. Gumawa siya ng mabuti ngayon at sa sunod na araw gumawa naman siya ng kasamaan. Kapag ang tao na ito ay mamatay, siya ay papunta sa impyerno. Gaano katotoo ang mga katuroang ito? Mga kaibigan at mga kapatid, wala pong katotohanan ang mga turong iyon. Yun lamang ay panlilinlang ng kaaway upang maraming mga tao ang mapahamak. Ati pong pakinggan ang salita ng Diyos mula sa Juan 5:28-29. Ang sabi po dito, huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na magmuli sa buhay. At ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Mga minamahal kong mga kaibigan, ang talatang ito ay nagpapahiwatig sa atin at nagpapaunawa na ang mga patay, mabuti man at masama, ay nanatili pa hanggang sa libingan, hanggang sa mga oras na ito. Wala pa po sila sa langit at wala rin po sila doon sa impyerno at lalo naman sa purgatorio. Ito ay napakahalagang talata na tuwirang nagmumula sa labi ng ating Panginoong Hesus. Sinabi niya sa atin na ang mga patay ay nasa kanilang mga libingan at sila'y manatili doon hanggang tawagin sila sa pagkabuhay na muli na mangyayari sa kanyang ikalawang pagparito. Kaya mga kaibigan at mga kapatid ko, ang ating mga mahal sa buhay ay ating pinupuntahan sa tuwing araw ng mga patay dahil naniwala tayo na sila ay naroon pa rin sa libingan mga kaibigan at mga kapatid ko. Ngayon, ang sunod na tanong, mayroon pa bang alaala ang mga mahal natin sa buhay na ngayon ay nasa mga libingan? Ang sabi ng banal na kasulatan narito, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, at wala na silang gantimpala sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. Ang kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkainggit ay nawala na.
Wala na silang anumang bahagi pa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Anumang masumpungang gawin ng inyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan, sapagkat walang gawa o kaisipan o kaalaman nin, karunungan man sa Sheol o sa libingan na iyong patutunguhan. Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, sa katanungan, mayroon bang alaala o alam o pag-iisip ang mga mahal nating sa buhay na nangamatay na? Ang sagot ng banal na kasulatan, wala na po silang alaala, wala na po silang pag-ibig, wala na po silang kaalaman, maging ang kanilang paghihiganti ay nawawala na, maging ang kanilang pag-ibig ay nawawala na, ang puot, pagkainggit ay nawawala na. Pero paano nangyari mga kaibigan at mga kapatid ko na sinasabi ng marami na ang kanilang mga mahal sa buhay na pumanaw na ay nagpaparamdam sa kanila at ito ay bumabalik at ito ay kanila pong pinapatunayan. Mga kaibigan at mga kapatid ko, yan po ang mga nagisnan natin na mga katuruan na wala pong itong katunayan mula sa mga salita ng ating Panginoong Hesus. Kaya naman, ati po itong pinag-aralan ngayon upang mahanda ang ating mga sarili na hindi tayo maniniwala na ang mga patay ay pwede pa nating kausapin o pwede nating katakutan dahil sila ay mayroong pang paghihiganti. At ang pinakamagandang pag-aaral sa kalagayan ng patay, mga kaibigan at mga kapatid ko, ay ang paghahanda sa ating mga sarili na sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay hindi na panahon ng pagsisisi, kundi panahon ng pagbibigay ng gantimpala. Mga kaibigan at mga kapatid ko, wala na pong patay na nakakaalam o mayroon pa siyang pagsisising magagawa kapag siya ay patay na. Kaya ngayon ang oras ng pagbabalik loob sa ating Panginoong Diyos habang po tayo ay buhay pa. Dahil kung hindi na natin gawin ito, wala na po tayong magagawa kapag tayo ay patay na. Dahil wala na po tayong kaalaman, pag-iisip o anumang bagay dito sa sanlibutan ito. Ito po ang sinabi ng banal na kasulatan. Ano ngayon? Yung ating pong pagdalaw sa mga libingan, lalo na ngayon ay panahon ng mga o malapit ng araw ng mga patay. May kabuluhan pa ba ito ayon dito sa Biblia? Mga kaibigan at mga kapatid ko, wala na pong kabuluhan ang ating pong pagdalaw doon sa ating mga mahal sa buhay, maliban ating po lang alalahanin ang kanilang mga mabuting gawa na maaring ating apply sa ating pong mga buhay. Yun lang po ang ating makukuha sa kanila pong mga iniwang mabubuting gawa ang siyang ati pong pwedeng alalahanin. Ngunit kung ati po silang ipanalangin sa Panginoon at ating kausapin ang Panginoon na sila'y iligtas kung nasa purgatorio man o kung nasa impyerno man ay muli silang iligtas, wala na pong mangyayari o magagawa ang ati pong panalangin. Bakit? Ang lahat pong mga namatay na ay wala na po sila sa kanilang pag-iisip o wala na sa kanila ang pag-iisip o anumang kaalaman. Yang sabi pa sa mga awit 146 verse 4, sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang mga panukala o ang kanyang kaisipan. Kaya mga kaibigan at mga kapatid ko, wala na pong malay ang mga patay. Wala na po sila na maalala o magagawa pa o maghihiganti man sa atin na mga naiwan. Marami kasing nagsasabi, mga kaibigan at mga kapatid ko, na sige, pagka ako ay namatay, mumultuhin talaga kita. Mga kaibigan, hindi na po yan mangyayari. Ano pa, wala na po itong katuturan. Kaya mga kaibigan at mga kapatid ko, sinasabi ng Biblia, sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang mga panukala. Hindi nalalaman ng mga patay ang anumang bagay. Sila ay nasa kanilang mga libingan na mamahinga sa walang malay na pagtulog. Walang sino man sa mga patay ang nasa langit ngayon o nagdurusa sa impyerno.
kamanghamanghang malaman na ang ating mga mahal sa buhay na namatay ay hindi nabubuhay ngayon sa ibang mundo ng espiritu na tumutunghay sa atin habang tayo ay dumadaan sa buhay na ng dalamhati at hapdi ng puso. Hindi sila namamahinga sa kanilang mga libingan, naghihintay sa tawag ni Jesus, ang tagapagligtas o tagapagbigay ng buhay. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi po Biblia ang nagtuturo na ang mga patay ay pwedeng silang kausapin o pwede silang ating hilingan ng tulong. So mga kaibigan at mga kapatid, God bless po sa bawat isa sa atin.